Good day everyone and welcome to my online discussion wherein ako po ay nagdi-discuss about science na ginagawa ko pong very simple para mas maintindihan po ng ating mga estudyante. For today's video, ang i-discuss ko po ay about evolution. Sa mga nakikinig, okay, mga estudyante dito, I know you heard the term so many times, lalo na kung kayo po ay nag-aaral ng science. So what is evolution? According to my research, evolution is the gradual change in living things over a very long period of time, usually across many generations. So ito po yung mga pagbabago sa living organisms, including as humans, animals, and other form of life na makikita po sa planet Earth. Lahat po yan ay nagbabago through generations. Parang ano lang yan ha, millennials, Gen Z, ayan, nagbabago-bago. These changes do not happen in just one lifetime. Yung mga pagbabago po, hindi lang yan nangyayari ng isang ulit. Maaari po siyang mangyari ng dalawa o higit pa. Yun nga lang, okay, instead, they happen slowly as organisms adapt to their environment. Mabagal. Kaya nga nakalagay generations to generations. Pero ito po ay mean of adaptation. Nagbabago tayo para makapag-adapt or makapag-survive sa environment na kinalalagyan natin. So that is evolution according to my research. Now, bakit nga ba may giraffe dito sa kanan? Gagamitin natin sample si giraffe. Before kasi, ano nga ba ang problema ng giraffe? Before, ang giraffe, maiksi daw ang kanilang mga neck. At dahil maiksi ang kanilang neck, nahihirapan silang abutin yung dahon na nasa mataas. O, problema talaga yan kasi nga food nila ay dahon. So malaking ano yan, malaking challenge para sa kanila to survive at makapag-adapt sa environment. But do not worry, according to Lamarck's, si John Baptist Lamarck, yung nakikita nyo po, according to his theory, na tinawag na Lamarck's theory of evolution, through the years or through generations, okay, nung una, short neck ang mga ancestor o yung mga ninuno ng giraffe. At dahil ang food nila ay nasa mataas na posisyon, they keep on stretching yung neck. Okay? Stretch yung neck hanggang sa makalaunan, naging mahaba na yung neck ng mga giraffe para hindi na maging mahirap sa kanila kunin yung pagkain nila na nasa mataas na posisyon. So according to his theory, linawin lang natin, John Baptist Lamarck, according to him, giraffes developed long necks because they needed to reach leaves high in trees. Sabi ko kanina, adaptation. Ang nangyari, na-adapt ng mga giraffe o ng mga sumunod na generation ng giraffe na magkaroon sila ng mahabang leeg so that marireach na nila yung mga dahon na nasa mataas na posisyon. At yun, okay, yung mga sumunod na generation, yun na yung naging normal sa kanila. Naging normal na silang lahat ay mayroong mahabang leeg. Tulad na nakikita nyo sa inyong kanan. So ito na. Ito na yung after. Lahat ng giraffe ngayon na nakikita natin, okay, ako, parang once pa lang ako nakakakita ng giraffe, lahat po sila ay mahaba na ang leeg. So that is evolution. Evolution ng giraffe para makapag-adapt sila sa kanilang environment. But wait, meron pang isang tao na kilalang kilala pagdating sa evolution. Ito yung makikita nyo sa kaliwa. Okay, kilala nyo ba siya? Siya lang naman ang very famous na si Charles Darwin, na kilalang kilala dahil sa kanyang theory of evolution, wherein kung kanina Lamarck's theory of evolution sa giraffe, si Charles Darwin medyo kakaiba kasi the theory of evolution of humans, according sa theory na to, tayo daw ay nanggaling sa ape. Okay? Nakadalasan ang tawag nyo ay unggoy. Kayo, naniniwala ba kayo na sa unggoy talaga nagmula ang tao? O papayag ba kayo? Okay, so this theory po ay null and void na at hindi na pinaniniwalaan pero maraming taon
nakasama ito sa pag-aaral ng science bilang part ng evolution. Yun lamang po. Maraming maraming salamat. Until to my next video, happy learning everyone. Thank you.